Good morning guys. Medyo maulan ang panahon ngayon. So sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, ano? Luzon, Visayas at Mindanao. So again, balik po tayo dito sa araw-araw nating talakayan kahit medyo malakas ang ulan ngayon at bumubuhos. Anyway, unang pag-ulan ngayong buwan ng Mayo guys. So kailangan natin yan para mabawas-bawasan yung init ng panahon, no? Napakainit kasi ng panahon ngayon. So again, mag-share tayo ng obserbasyon natin sa mga nangyayari sa ating lipunan, ano? Kasi alam naman natin na ang mga nangyayari sa kapaligiran natin, especially sa political system natin. So mapapansin natin ngayon, guys, napaka-polarized po ng ating sambayan ng Pilipino. I mean, yung mga tao at yung mga mamamayang Pilipino ay sa ngayon po ay masyadong polarized. Yan po ay makikita natin sa balita at makikita din natin yan sa mga issue na lumalabas sa social media. Meron tayo mga binabanggit na mga loyalista, di ba? Loyalista, which is yun ay pabor kaya PBBM, at meron naman pong DDS. So familiar kayo sa mga DDS guys. So naririnig lang natin yan sa social media, pero alam natin marami ang DDS daw, marami daw sila. Yun ang kanilang pinagwawagwagan pag may mga rally sa mga social media, yung mga vlogger na nanawagan ng rally sa social media, etc. etc. Nakikita natin yan, dumadaan yan sa mga newsfeed natin. So yun po ang nagpapatunay ng ating bansa ngayon ay polarized. So yung pagiging polarized po kasi ng ating gobyerno or ng ating bansa, hindi po yan magandang pangitain sa pag-unlad ng ating bayan. Yan po ay nakakapigil dun sa momentum ng pag-angat ng ating bayan. Di ba? Lahat naman tayo siguro, mga taong nagkakaisa tayo na gusto nating umunlad ng ating bayan, di ba? Lahat tayo gusto nating umunlad kasi nga pag umunlad po yung ating bayan, lahat po tayo makikinabang. Di ba? So pero subalit ganyan ang nangyayari, nag-aaway yung mga taong bayan ng pagsuporta sa kanilang mga political personality na sinusuportahan, kanya-kanya suporta. Ang tendency po, yung pag-aaway ng mga political personality lumalala, at ang hindi po maganda dyan, nadadamay po yung ating bansa, especially yung ating economy. So dito po sa ating channel, nais po nating baguhin yung ganong kaisipan. Sana po hindi po maging daan yung pag-aaway ng mga political personality na yan sa kanilang mga political opponent, yung pag-aaway na yan. Sana po hindi yan maging daan para yung maapektuhan yung ating bansa. Kasi po pag naapektuhan yung ating bansa, ang unang-unang tatamaan po niyan tayo mga ordinaryong mamamayan. Hindi naman po yung mga political personality na yan. Especially sila yung mga malalaki yung income, may mga business interest sila. So, ang very affected po talaga pag ang Pilipinas ay bumagsak yung ekonomiya dahil sa pag-aaway ng mga political personality na yan, ang taong bayan ang higit na maapektuhan. So, ibig sabihin po, ang panawagan na ito ay sa taong bayan. Yung ina-advocate po natin dito sa ating channel na magkaisa tayo, labanan natin yung mga puwersa na sumisira dito sa ating bayan, especially dito sa ekonomiya natin ng ating bansa. So, ibig sabihin po, ang taong bayan ay dapat magkaisa. Yun lang po ang tanging paraan para mapigilan yung mga pag-aaway ng mga political personality na yan na nakakasira sa ating bayan. Especially kung mapapansin po ngayon natin, parang wala na ata po ngayong administrasyon na hindi na batikos. Lahat po ng administrasyon, simula pa ng mga nakaraang mga administrasyon pa, lahat po yan, dumadaan po yan sa matinding intriga, mga paninira, etc. etc. Ang problema lang po ngayon, dahil ang social media
ay masyadong na-enhance po yung pagpapalaganap ng tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. Mas lalo pong lumakas yung ingay sa mga paninira sa gobyerno. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit yung mga taong bayan natin, yung mga ordinaryo nating taong bayan, hindi po naiisip na pag sila po ay nagpagamit sa mga political personality na yan, nakakatulong po sila, tumutulong po sila sa pagsira ng ating bayan. Sana po ay maintindihan natin ng mga kababayan yan, na hindi dapat po tayo nagpapagamit sa mga political personality. Ginagawa kasi tayong kasangkapan para masira yung ating bansa. Labanan yung existing government ngayon, nananawagan ng yung pagre-resign daw ng current administration, which is sa tingin ko ay mag-resign o hindi, at basta may paninira po na ganyan, hindi po yan nakakatulong dun sa ating bayan. Bagkus yan ay nakakasira po sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Dapat po ang taong bayan lagi kino-consider yung kinabukasan ng bansa at yung pag-angat ng ekonomiya. Yun lagi po dapat ang tinutuunan natin ng pansin. Hindi po dapat tayo nagbibigay ng suporta sa mga political personality na walang ginawa kundi mang-away ng kapwa political personality. Ang pag-aaway na po na yan ay nagiging sanhi po yan ng kaguluhan dito sa ating bansa. Sana po maintindihan niya ng mga ordinaryong tao, kagaya natin, na hindi po talaga maganda yung mga ginagawa nating hakbang sa pagsuporta sa mga political personality. Yun po yung napaka-importanting message na kailangan nating ipaalam sa bawat tao or bawat Pilipino. Dapat magsawa na tayo dun sa pagsuporta sa mga political personality na yan. Kasi nga, unang-una po, yung mga political personality na yan, yung ginagawa nila is voluntaryo po nilang ginagawa para sa bayan yan, paglilingkod sa bayan. Ngayon, hindi na dapat tayo sumama pa dun sa sa ginagawa ng mga political personality na may tuturing nating paninira sa gobyerno. Again, ang gusto ko pong ipaliwanag sa inyo is, as long as may isang gobyerno na duly elected, dapat po ay suportahan natin yan. Okay? Ngayon, kung may nakita naman po tayo ng mga kamalian sa gobyerno, yan po ay punahin natin. Bigyan natin sila ng kritisismo. Pero, dapat liwanagin natin na yung dapat nakikita natin kamalian sa gobyerno ay hindi lang paninira. Kasi lumalabas po yung mga kamalian na binabato nila sa gobyerno ay mga fake news, disinformation at false narrative. Ngayon, kinakagat po yun ng mga ordinaryong tao na kagaya natin at naniniwala tayo doon sa mga fake news, disinformation at false narrative. Yun po ang masama doon. Hindi po masamang mag-criticize sa gobyerno as long as talagang mali ng gobyerno, kasi karapatan po natin ng taong bayan na magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. Kaya lang po, maging matalino tayo at gamitin natin yung critical thinking natin sa pag-criticize sa gobyerno. Alamin po muna natin kung yung isang issue sa gobyerno ay may basihan at saka may tinatawag na real proof or evidence bago tayo magpahayag ng ating saloobin or damdamin. Hindi yung basta na lang tayo nakikinig dun sa mga pinagsasabi ng political personality. Kasi napapansin po natin yan, yung mga political personality, basta may sinabi silang negative sa ating gobyerno, tapos ipinost sa social media, tapos hina-highlight naman ng mga mainstream media. So, ang nakakabasa, yung mga ordinaryong tao, napapansin po natin na sila naniniwala, mabilis silang naniniwala dun sa mga political personality na sinusuportahan nila. Which is hindi po yun talaga ang dapat na ginagawa ng mga taong bayan, na ang ginagawa ay basta na lang naniniwala dun sa iniidolo nila na political personality. Kaya lang ang problema po, yung kanilang political personality ay may tinatawag na hidden agenda or may tinatawag na
ah, alam mo yon, scheme para siraan ang gobyerno. So dapat maging maingat po yung mga taong bayan sa mga pag-pick up ng mga statement na lumalabas doon sa mga political personality na may tendency ng pagiging anti-government. Okay, iba po kasi yung anti-government ka dahil ang gobyerno ay may masamang ginagawa versus doon sa anti-government ka pero wala kang ginawa kundi siraan lang yung gobyerno, siraan lang yung mga ginagawa ng gobyerno na wala namang katotohanan. So yun po yung distinction ng pagkakaiba ng naninira lang at may vested interest kumpara dun sa may mali talagang ginawa yung government. Okay? So yun po ang natin ngayon. Dapat ang taong bayan magsawa na po diyan sa mga gawain ng mga political personality na walang ginawa kundi manira ng gobyerno. So hindi po kasi nakakatulong yung ginagawa nating mga taong bayan na yung sinasabi ng ating mga political personality na sinusuportahan ay igagawin nating basehan para maniwala ka agad. Dapat po isinasaalang-alang natin yung kapakanan ng bayan, hindi po yung kapakanan ng mga political personality. Again, yung mga political personality na yan, po yan, come in goes yan. Ibig sabihin po, darating yan at lilipas din yan sa panahon. Pero ang importante po yung bayan natin hindi naapektuhan. Steady dapat yung pag-unlad ng ating bayan. Regardless kung sinong political personality ang mailuklok natin sa bilang leader dito sa ating bansa. So dapat yun po ang ating isipin yung bayan, hindi po yung mga political personality na yan. Kasi yan, mga political personality na yan, nakikita naman natin ang ginagawa sa bayan, di ba? So gumagamit sila ng mga scheme. Ang point po natin dito, guys, tigilan na natin yung ating mga pagsuporta dyan sa mga political personality na yan. Kasi yan, wala naman po tayong nahihita. Ngayon, especially ngayon, magkakaroon tayo ng midterm election, ilang araw na lang, ilang tulog na lang. Pero itong sasabihin ko po na ito is hindi lang po ito ngayong darating na election. Every election po, dapat lagi nating tatandaan na tatanungin natin yung mga sarili natin bago tayo maghalal ng mga political personality na yan. Tatanungin natin kung ano ba yung ginawa niyang political personality na yan at deserve ng ating boto. Pangalawa, ano ba yung naitulong niyan sa bayan na nagpabago dun sa kabuhayan natin, di ba? At pangatlo, sa tingin ba natin pag nanalo itong political personality na ito mangyayari yung kanyang mga pinagsasabi, di ba? Yun yung mga importanteng tatanungin po natin bago tayo bumoto ng isang political personality. Kahit yung sarili na lang natin tanungin natin yung sarili natin ano ba yung mga nagawa nitong political personality na to. Especially, di ba, common sense lang naman yan, guys. Mag-aahalal kayo ng congressman, senador. Ano ang ginagawa ng congressman, senador? Di ba gumagawa ng batas, nag-aamyenda ng batas? Di ba? Anong kinalaman ng mga tao diyan na walang alam gumawa ng batas, walang background ng public service, tapos bigla nating iboboto kasi mataas sa survey? Di ba? Napaka-illogical guys ng mga ganong katwiran. Dahil sikat iboboto mo na hindi mo alam kung ano yung kakayahan niya. Di ba? Lagi nilang sinasabi, mga political personality na yan, lagi nila sinasabi, pag naluklok sila, gusto nila tumulong sa taong bayan. Di ba? Guys, dapat isipin ninyong mabuti. Ang Kongreso po, hindi charitable institution yan. Gumagawa po yan ng mga batas at policy na makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Imagine kung mag-ahalal ka din ng isang taong gusto lang tumulong, di sana hindi po sila tumakbo ng Congress. Sana po na lang siya, nagtayo sila ng mga foundation, mga charitable institution, or nag-member na lang doon para doon nila ibuhos yung kanilang pagtulong sa taong bayan.
So again, hindi po dapat tayo namimili, hindi dapat tayo nagbabase ng mga ihahalal natin base doon sinasabay na mahal ang taong bayan, tutulungan ang taong bayan, 'di ba? Yung mga ganong pananalita guys ay ano na yon, kadalasan yan hindi nagkakatotoo, yung mga salita na malapit sa puso ng taong bayan minsan hindi po yung nagkakatotoo sa totoong buhay. Kasi nga again, ma-remind ko kayo, ang Congress kasi diyan pag gumagawa ng batas o nag-aamyenda ng batas, majority po yan, majority vote. Hindi po yan boto ng isang tao. Pwede sana kung kung sa Congress isang boto lang pwede nang gumawa ng batas eh. Hindi po eh. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa mga nangangako, mga political personality na yan, na nangangako na pag sila na-elect, ito yung batas na gusto niya, ito yung gagawin niya, ito yung mga plano niya, ini-enumerate ka agad. Kasi may natandaan pa nga ako, isang political personality. Pagdating daw po niya, pag nanalo siya, ito po yung mga kong batas. Ipapile ko sa Congress para maging batas. Ang tanong, sino ba ang susuporta doon? 'Di ba? Yung mga ganung critical thinking guys ang isipin niyo, 'di ba? Hindi ang boto ng pag-create ng batas is majority, paramihan ng boto diyan. Ngayon kung ang marami diyan ay hindi pabor doon sa batas na pinapanukala nung inelect ninyo, walang silbi po 'yun. 'Di ba? Hindi ba ninyo naiisip 'yun? Ng mga botante, 'di ba? Kaya mag-isip-isip kayo, wag basta kayo maniniwala doon sa mga political personality na nangangako ng mga suntok sa buwan. Ang isa pong dapat natin, kaya nga dito po sa ating channel, ang ginagawa natin dito, ang advocacy natin, magkaisa tayo sa isang direksyon. Hindi dapat tayo nagsusupport sa mga political personality. Ang maganda po sana dito sa ating bansa, mapalakas natin yung party system natin. Dapat ang taong bayan bumuboto sa partido, hindi sa individual political personality. Kasi sa partisan po kasi, let's say ang isang partido ay may 20 na member. Imagine kung ang policy nila ay bawasan ang presyo ng kuryente, 'di ba? So malaki ang vote blocking 'yun. Pag may gusto nilang batas, may ipapasa nila kasi marami po yan. Number games po dyan sa Congress. So dapat po, yun sana ang pangarap natin, maibalik yung palakisin natin yung partisan politics, hindi sa individual personality. Dapat po partido ang binubuto natin, hindi mga political personality. Yun po ang importante para at least nakakasiguro tayo na yung panukalang batas ay sinusuportahan ng majority ng partido. Hindi po yung at saka dapat dito po kasi sa atin napakarami ng partido eh. Nagagaramitan lang tuwing eleksyon. Kunya makikialyansa lang para manalo sa eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, mabubuwag na. Diba? Mahina po ang ating party system dito. Pero yan po ang isang nagpapalagas sa sa demokrasya natin, yung partido. Kasi pag ang isang partido po ang tinatayuan niyan para sa bansa. So ibig sabihin yung mga policy po na tinutulak ng mga negosyante, yung malalaking negosyante na kumokontrol doon sa ekonomiya natin, mawawala po yan. Mapipigilan nila yung mga tinatawag na mga business interests pagka party voting tayo. Kaso nga lang, ang sistema po ng ating politika ngayon is individual personality. Kaya nga, dito po sa ating channel, tina-challenge natin yung lahat ng tao na maging maging magtutok tayo dun sa institusyong panggobyerno ng Pilipinas at hindi sa political personality. Yun pa lang ang hakbang po Tapos papunta tayo dun dapat sa partisan. Partido dapat po ang binubuto natin kasi hindi yung mga political personality na yan. Dapat sa political personality po ang binoboto lang natin dyan. Mga presidente, vice president, yan. Kasi leader po yan individual yan, political personality. Pero pagdating po dun sa Congress, po especially senador at saka congressman, dapat po ang pinuboto natin dyan is partido. Hindi yung individual na congressman. Kasi nga, kaya po hindi tayo makapagpasa-pasa ng mga batas na importante sa ekonomiya natin Kasi nga,
hindi solid yung yung partido sa Congress natin, kanya-kanyan sila ng interest. So yun po yung ating natin gustong mabago dito sa Pilipinas. So ang kailangan lang po kasi talaga natin magbago tayo ng mindset. Baguhin natin yung mindset natin as a Filipino people. Suportahan natin ang bansang Pilipinos at wag ang political personality para mawala na po yung away na yan sa politika. Kasi kaya lang po nangyayari ang awayan na yan sa politika ng mga political personality is because tayong mga tao kasi nagpapabola dyan sa mga political personality na yan. Masyado tayong sumusuporta. Imagine, dito na lang po sa nakaraang administration na maibalik ko lang wala na sa pwesto, guys. Di ba? Wala na sa pwesto, hindi na nanunungkulan, pero magugulat ka sa suporta ng taong bayan. Ang daming sumusuporta. Wala na sa pwesto pero sinusuportahan pa rin. Hindi po hindi pagiging wais yung na makabayan yun eh. Imagine wala nang silbi sa gobyerno pero sinusuportahan mo pa rin. Dapat ang sinusuportahan mo yung nakaupo sa gobyerno. Bantayan natin yung mga nakaupo sa gobyerno. Suportahan pag mabuti ang ginagawa at tuligsain pag mali ang ginagawa. Kasi after all, tayong taong bayan, dapat tayo ang nag-aangalaga sa bayan eh. Hindi dapat yung mga political na yan, mga politiko na yan. Yung mga politiko lang, yan eh, trabahador ng bayan yan eh, trabahador ng taong bayan yan. Nagsisilbi sila sa bayan. Di ba? Nagsisilbi sila sa bayan. So yun nga po yung sinasabi natin dito. Ibig sabihin, huwag tayo magpadala dyan sa mga political personality na yan. Yung sobrang pagka-idol natin, tigil-tigilan na natin yan kasi anong nangyayari sa bansa natin, nagkakagulo tayo, nag-aaway-away tayo sa social media, anti-administration, pro-administration, diba? Yung mga ganong sistema, hindi ba tayo nagsasawa dun, guys? Kaya minsan ako, pag tumitingin ako sa social media, guys, pag may nakita akong mga batiko sa gobyerno, mga nakakaasar na mga comments sa social media, hindi ako nagko-comment, hindi ako nagre-reply, kasi nga, tataas lang ang engagement nun eh. Di ba? Ma-highlight lang yung mga toxic na mga statement sa social media, nagiging viral lang, mas marami lang nakakapanood. Kaya guys, pag kayo nakakita ng mga statement ng pagbatikos na walang ebidensya at alam naman natin na paninira lang yan sa gobyerno, huwag na tayong mag-engage. Huwag na nating i-like, huwag na nating mag-comment, huwag na nating i-like, huwag na nating i-share. Kasi nga nagpapalala lang po magba-viral yun, tapos mas marami pa ang mga Pilipino ang makakabasa nun pagka highly engaging yung post at react tayo ng react. Ang ginagawa ko diyan, guys, pag nakakita ko ng mga negative sa social media, di ko na binabasa kasi alam ko naman yung purpose ng political personality na yun eh, manira lang eh. Diba? Pag nakakita tayo ng mga political personality na toxic, ang naninira lang ng kapwa political personality, wag na nating tangkilikin yun kasi yun eh, nagki-create lang yun ng ng toxic engagement sa social media. Nagiging viral lang, tas ang dami pang naniniwala, di ba? So tumulong tayo sa pamagitan na wag mag-share ng mga negative statement, anti-government statement na wala namang basihan. Alam naman natin paninira lang, 'di ba? Katulad niyang ako guys, hindi ako nagtatanggol ng gobyerno eh. Hindi ako nagtatanggol ng mga political personality, guys. Itong channel natin nakadedicate ito sa institusyon ng gobyerno. Ang tinutukoy natin dito is yung institusyong panggobyerno, yun po ang sinusuportahan natin. Yung political personality, sabi ko nga, may term limit yan eh, lilipas din yan eh, di ba? Lilipas din yan. Pag lumipas niyan, di anong gagawin mo na naman? Nahanap ka na naman ng kung sino-sinong susuportahan na mga i-idol mo naman, halos magalit ka na naman pag tinitira yung political personal. Hindi ba kayo nagsasawa sa ganun? Yung wala na lang kayong ginawa kundi i-depensa yung political personality ninyo kasi sobra yung pagsuporta ninyo. Diba? Sama sa loob niyan eh. Pagka yung sobra mong sinusuportahan yung isang political personality, tapos marirealize mong mali pala yung suporta mo. Diba? Mali pala yung paniniwala mo at naniwala ka pala sa false
information, yung fake news, naniwala ka pala sa fake news, sa disinformation, na biktima ka lang pala ng false narrative, di ba? Later on, ang hirap ng tanggapin ng guys. Kaya pag-isipan ninyo yung sobrang suporta na yan sa political personality. Hindi maganda yan sa kalusugan natin. Imagine, di ba, hindi mo alam kung sino yung pag binabatikos yung political personality na sinusuportahan mo, parang ikaw na yung nabatikos, di ba? Dapat hiwalay natin yung damdamin natin sa mga political personality na yan. Kasi wala naman na itutulong yan eh. Wala naman yan na itutulong personally sa atin, di ba? Ang maitutulong yan, pagandahin ekonomiya, at umangat yung kabuhayan natin, at maging maunlad tayo. Yun po yung magagawa ng mga political personality na yan. Kaya again, yung mga political personality na yan, tanungin nyo ang sarili ninyo kung yung bang political personality ninyo ay may nagagawa sa bayan at may nagawa at saka may magagawa pa. 'Di ba? Pag yan ang sagot po diyan ay wala at ang tingin lang ninyo ay dahil naawa lang kayo kasi binabatikos. I mean ano lang kayo, yung nakimiron lang kayo kasi nga sikat siya. Maling po yun, maling reasoning yung ginagamit ninyo sa pagsuporta dun sa political personality ninyo. 'Di ba? So yun ang point natin dito. Straightforward tayo, dapat ang susuportahan lang natin yung ating bayan. Hindi dapat tayo nagsusuporta sa mga political personality na yan. Kasi nga, 'di ba? Kahit magpaulit-ulit tayo dito, ako po hindi ako magsasawa sa inyo magpaalala. Kasi syempre naniniwala tayo dito na one day lahat ng taong bayan ay marirealize din nila na mali ang ginagawa nilang sobrang pagsuporta sa political personality. Yung ginagawa na natin na parang hero, may kapangyarihan na parang hopeless na tayo at pag umaasa na lang tayo na pagka nahalal yung ating political personality na sinusuportahan ay magbabago yung ating buhay. Diba? Maling po yun, maling kaisipan yun. Dapat baguhin natin yung sobrang pagsuporta na yan. Alam mo guys, kung lahat tayo ay nakatutok tayo sa pag-suporta sa ating bayan at hindi sa political personality, wala yung mga ganyang awayan eh. Wala yung awayan na yan ng mga political personality na yan, yung mga anti-administration, pro-administration, walang awayan na yan eh. Kasi nga, kaya lang naman sila lumalala yung away nila kasi nga yung taong bayan na sumusuporta dun sa mga leaders na sinusuportahan nila, nakikipag-away, nakikipag-participate, nakikisama, di ba? At kung isa ko pang napapansin dito, guys, lahat na lang ba ng issue na sa isang political personality, kunyari may na sinampang kaso dun sa kanya, 'di ba? Tapos ang sasabihin, kaya lang ako sinampa niyan kasi politically motivated 'yan. Sinisiraan ako ng gobyerno. 'Di ba? Nagiging license na po yung paggawa nila ng krimen tapos isisisi lang sa sa politika. Ay mali po yung ganung tapos tayo namang taong bayan naniniwala tayo sa ganung mga statement. Again, 'di ba? Nasa na yung tukuti natin? Pag may kaso, ibig sabihin may ebidensya 'yan. O di, bahala ang court ang mag-decide dyan, hindi tayo na taong bayan. Ngayon, kung politically motivated dyan, at least i-declare dyan ng court. Sabihin, ay, political na to, walang ebidensya yan. O, dito saka tayo mag-react. Hindi yung basta tayo maniniwala na, dahil pinopolitika lang, anong susuporta natin, iboboto natin, ganon. Ganon ang gagawin niyo, guys. Dahil lang sa tingin ninyo ay pinopolitika yung idol ninyo dahil hindi naman deserving, kahit hindi deserving manalo or kahit hindi deserving na maluklok, ihahalal ninyo kasi dahil naawa lang kayo. Diba? Sama ng ganung logic. Diba ng ganung logic, guys? Hindi kayo nag-iisip. So, yun lang, guys. At masyado nang mahaba itong pinagdadaldal ko dito. Anyway, ano nga po pala masasabi ninyo dito sa ating statement na shinare ngayon na
ako para sa akin sawang-sawa na ako sa ano yung mga away politika yung mga political personality na yan, nakakasawa na eh. Ay, lalong-lalo pa pag nababalitaan mo na bumabagsak ang ekonomiya dahil din sa mga away ng mga political personality na yan. Diba? Mag-isip-isip tayo guys, baguhin na natin yung ganong attitude, yung sobrang sa pagsuporta sa mga political personality. Negative ang effect niyan sa ating bayan. Away-away tayo dyan, polarization tayo. Yung dito sa ating channel, ina-advocate natin na huwag tayong sumuporta sa political personality. Sumuporta tayo sa ating bayan, sa ikauunlad ng bayan, sa pagkakaisa natin ng sambayanan. Yun ang pinaka-importanting message po ng ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Kaya kung kayo po ay naniniwala dito, suportahan po natin ito, palawigin natin yung ganitong advocacy. Ito dapat ang namamayag sa social media, hindi yung mga away-away politika na nakakasira sa bayan. Okay guys, yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat dyan at sa inyo lahat po dyan. Peace.